Pagod ka na ba sa paulit-ulit na pagsisimula ng paghahardin tuwing tagsibol na parang laging nakikipagkarira sa oras at sa pabago-bagong panahon? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakadalubhasang mga hardinero inihahanda na ang pundasyon ng kanilang ani simula pa lang ng taglagas? At hindi lang bawang o sibuyas ang tinutukoy ko. Ngayon, lulubog tayo sa mundo ng mga exotic na gulay. Ibubunyag natin ang sikreto ng 20 pinakakaiba at hindi inaasahang gulay na hindi lang pwedeng itanim bago sumapit ang lamig, kundi dapat talaga sasailalim sila sa natural na pagpapalakas ng lamig at pagsapit ng tagsibol, uusbong sila ng mas maaga, mas malalakas at mas malulusog. Humanda kayong mamangha dahil pagkatapos ng video na ito, hinding-hindi na magiging pareho ang inyong hardin. Handa na ba kayo sa pag-eeksperimento? Bago tayo tumungo sa listahan ng mga kakaibang buto, alamin muna natin kung ano ang mahika sa likod ng pagtatanim sa panahon ng lamig. Bakit ang ilang buto, sa halip na mamatay sa malamig na lupa, ay lalo pang lumalago? Ang sikreto ay nasa prosesong tinatawag ng mga siyentipiko na stratifikasyon. Sa madaling salita, ginagaya natin ang natural na kalikasan. Sa ligaw na mga lugar, ang hinog na buto ay nahuhulog sa lupa sa taglagas, nagtatago sa ilalim ng lupa, at ang init lang ng tagsibol ang nagpapabuhay sa kanila. Para sa kanila, ang lamig ay hindi kalaban, kundi isang hudyat na kailangan na nilang maghanda para tumubo. Ang ganitong klasing pagtulog sa taglamig ay nagpapalakas sa mga buto, nagpapataas ng kanilang porsyento ng pag-usbong at tinitiyak na sabay-sabay at matitibay ang kanilang paglitaw sa simula ng tagsibol. Ang mga halaman na dumaan sa ganitong pagsubok ay hindi madaling dapuan ng sakit at mas madaling makayanan ang biglaang lamig. Bukod pa rito, makakatipid ka ng napakalaking oras at lakas sa pinakaabalang panahon ng tagsibol habang ang lahat ay naghahanda pa lang ng kanilang mga taniman. Ang iyo ay umaani na ng mga unang usbong at bubuksan ang ating listahan ng mga di pangkaraniwang gulay ng kaniyang kamahalan, ang parsnip. Marami na ang nakakita ng puting ugat na ito na mukhang pangit na karot, pero kakaunti lang ang naglakas loob na itanim ito. Sayang, kapag hinayaan ng parsnip sa lupa at nakayanan nito ang taglamig, nagiging napakatamis at napaka-aromatiko nito. Ang lamig or frost ang siyang nagpapalit sa almirol starch ng ugat at ginagawa itong simpleng asukal. Kaya nagiging isa itong tunay na delikadesa. Ang buto ng parsnip ay talagang mahirap patubuin dahil mataas ang taglay nitong essential oils. Madalas, ang pagtatanim tuwing tagsibol, spring, ay nauuwi lang sa pagkadismaya. Pero may solusyon dyan, ang pagtatanim bago dumating ang taglamig. Sa buong taglamig, lumalambot ang balat ng buto. Kaya pagdating ng tagsibol, mabilis at sabay-sabay silang tutubo. Kailangan itong itanim ng huli mga bandang Oktubre o Nobyembre kapag malamig na ang lupa para hindi agad tumubo ang buto. Ang tamang lalim ng pagtatanim ay mga 2 hanggang 3 sentimetro. Isipin mo, pagsapit pa lang ng tagsibol, mayroon ka ng sangkap para sa mabangong soup puree o kaya naman ay matamis na vegetable stew. Isa itong gulay para sa mga pasensyosong gourmet. Isang gulay na tiyak na sulit ang paghihintay. Ang susunod nating bida ay ang scorzonera o tinatawag ding itim na ugat. Sa unang tingin, nakakatakot talaga ang hitsura nito. Mahaba, itim, at parang isang nasunog na sanga. Pero huwag kang magpadala sa panlabas na anyo. Sa ilalim ng simpleng balat na ito, nagtatago ang puting-puti at malambot na laman na may kamanghamanghang lasa. May mga nagkukumpara sa lasa nito sa asparagus.
May iba naman na nakakakita ng nati o lasang mani. Pero ang mga totoong gourmet ay nagsasabing parang talaba ito. Kaya nga binansagan itong gulay na parang talaba o vegetable oyster. Ang scorzonera ay perpektong itanim bago sumapit ang malamig na panahon. Ang mahahaba nitong ugat ay nakakabuti sa lupa at dahil sa lamig, lalo pa itong tumatamis at sumasarap. Dapat itong isaboy katulad ng pagtatanim ng parsnip. Mahalagang ihanda ang lupa. Kailangang malalim itong bungkalin at gawing malambot dahil ang ugat nito ay umaabot sa lalim na hanggang kalahating metro. Sa pagdating ng tagsibol, makukuha mo hindi lang ang maagang ani ng masarap na gulay na puno ng inulin na napakaganda para sa panunaw, kundi magiging tampulan ka pa ng pagtataka ng iyong mga kapitbahay. Isipin mo na lang ang mga mukha nila kapag hinuhukay mo na ang mga itim na pat-pat na ito mula sa lupa. Pero paano naman kung mayroon tayong alternatibo sa horseradish na mas pino at mas elegante? Heto na, ang katran, kilala rin bilang tatar horseradish. Sa hitsura, kahawig nito ang ugat ng ordinaryong horseradish. Pero ang katran ay mas makinis, mas pantay at mas malaki. Pero ang pinakamahalaga ay ang lasa. Mas maanghang ito, mas may kick pero wala itong taglay na matapang at nakakasakal na pait na karaniwang makikita sa horseradish. Ang katran ay hindi tulad ng kapatid nito na mabilis kumalat at nagiging agresibong mananakop sa taniman. Sa halip, tumutubo ito ng maayos at parang buwig. Tamang-tama rin ito para sa paghahasik bago magmalamig na panahon. Ang mga buto nito, tulad ng ibang halaman na payong ang hugis, ay nangangailangan ng mahabang, natural na pagpapalamig. Kapag itinanim sa pagtatapos ng taon, dadaan ito sa natural na proseso ng preparasyon at magbibigay ng napakagandang usbong pagsapit ng tagsibol. Maaari itong itanim sa pagtatapos ng Oktubre, mga 3 sentimetro ang lalim. Sa pangalawang taon pa lang, makakakuha ka na ng malalaki at matitibay na ugat na magiging perpektong pampalasa para sa mga ulam na karne at magsisilbing batayan ng isang sikat na sarsa. Ang katran ay para sa mga naghahanap ng mas matinding anghang pero gusto rin ng maayos at malinis na taniman. Itutuloy natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga gulay-ugat. Kilalanin natin ngayon ang tinatawag na salsify o ang oats root. Aaminin ko, hindi gaanong masarap pakinggan ang pangalan. Pero ang gulay na ito ay isa na namang nakalimutang pambihirang pagkain. Ang mahaba at maputlang ugat nito ay talagang kahawig ng lasa ng isda o talaba, lalo na kapag ito ay inilaga or prinito. Kaya naman, sa Europa, tinagurian itong oyster vegetable. Oo, meron na naman tayong bago. Hindi mahirap itong palaguin. At ang pagtatanim nito sa huling bahagi ng taglagas ang pinakamahusay na paraan para makasiguro sa magandang ani. Katulad ng scorzonera, kailangan ng cold stratification ng buto nito para magising at tumubo. Itanim mo lang ito sa maluwag at mayabong na lupa sa huling bahagi ng taglagas. At pagdating ng tagsibol, sasalubungin ka ng marami at sabay-sabay na sibol. Ang salsify ay hindi lang masarap, kundi napakalusog din. Mayaman ito sa inulin, bitamina, at iba pang mikroelementos. Isang mahalagang paalala, kailangan itong anihin ng maingat dahil madali lang masira ang mahaba at marupok na ugat nito. Kung naghahanap ka ng kakaiba na pwedeng ipalit sa isda, lalo na sa mga panahong hindi ka kumakain ng karne, ang salsify root ang tamang-tama para sa iyo. Ngayon naman, subukan nating silipin ang isang bagay na talagang super exotic. Ito si stachys, na kilala rin bilang Chinese artichoke or Japanese potato. Ang mga laman ugat nito ay may formang hindi mo inaasahan. Para silang maliliit na spiral na kabibe. O kaya naman,
parang mga higad. Pero huwag kayong mag-alala sa kanilang hitsura. Sa panlasa, napakamakatas at malutong, may kasamang matamis na lasang mani o nuwes. Parang pinaghalong cauliflower at asparagus ang timpla nito. Si Stachys ay isang halamang tumatagal ng maraming taon. Ang pinaka-epektibong paraan ng pagpapatubo nito ay ang pagtatanim sa lupa bago magsimula ang malamig na panahon. Sa taglagas, pagkatapos ng unang lamig, itanim ang mga tubers sa lalim na 6 hanggang 8 sentimetro. Mananatiling preserba ang mga ito sa buong taglamig at pagdating ng tagsibol, bubunga sila ng malalakas na sibol. Mabilis lumaki ang stachys at bago pa sumapit ang susunod na taglagas, makakaani na kayo ng mga kakaibang kabibe na ito. Pwede ninyo itong kainin ng hilaw sa salad, i-marinate, iprito, or ilaga. Gustong-gusto ng mga bata ang kakaibang hugis nito. Hindi lang ito basta gulay. Isa itong tunay na nakakatuwang gawain sa inyong taniman. Marahil, marami na sa inyo ang nakarinig tungkol sa topinambur o mas kilala bilang Jerusalem artichoke. Pero karamihan, itinuturing lang ito na damo o kaya naman ay pangpakain sa hayop. Pero ang totoo, ito ay isang napakahalagang halaman para sa kalusugan or dietary plant. Hindi ito mahirap alagaan at perpektong itanim sa lupa bago ang malamig na panahon. Ang mga ugat ng topinambur ay walang starch. Sa halip, puno ito ng inulin, isang natural na katumbas ng insulin. Kaya naman, kailangan ito ng mga may diabetes. Ang pagtatanim ng Jerusalem artichoke sa mga panahong ito ay ang pinakamainam na desisyon. Ang mga ugat nito ay hindi natatakot sa matinding lamig at kayang-kaya nitong mabuhay sa loob ng lupa hanggang sa dumating ang tagsibol. Bukod pa riyan, kapag hinukay mo ito pagdating ng tagsibol, mas makatas at mas matamis pa ito kumpara sa mga inimbak mo lang sa bodega. Pumili lang ng maaraw na lugar. Mas maganda kung sa gilid ng bakuran dahil mabilis itong kumalat at sumalakay sa ibang halaman. Ibaon ang ilang ugat sa lalim na 10 hanggang 15 sentimetro. Kusa na itong sisibol pagdating ng tagsibol at ang tanging gagawin mo na lang ay anihin ito pagsapit ng tag-ani. Maaari itong gawing masasarap na salad, sopas, at maging malutong na chips. Ngayon, balikan natin ang isang gulay na tila nakalimutan na, pero unti-unti na namang sumisikat at bumabalik sa ating mga hardin. Ito ang rutabaga, isang hybrid ng repolyo at singkamas. Sa pandinig ng marami, naiuugnay ito sa mahihirap na taon noong digmaan o panahon ng taggutom. Ngunit ang modernong rutabaga ngayon ay ibang-iba na. Ang mga bagong variety nito ay may malambot, makatas, at matamis na laman na walang halong pait at may kaaya-ayang aroma. Ang rutabaga ay isang pananim na hiyang sa malamig. Dahil dito, pwede nating itanim ang buto nito habang malamig pa ang lupa na magbibigay sa atin ng ani ng mas maaga ng ilang linggo. Pareho lang ang pamamaraan. Hintayin nating lumamig ang lupa at itanim ang buto sa lalim na 1.5 hanggang 2 sentimetro. Pagkatapos, takpan ang taniman ng kaunting mulch gamit ang peat moss o compost. Pagdating ng simula ng tag-init, agad na sisibol ang mga buto. Ang maagang ani ng rutabaga ay talagang masarap, lalo na sa mga fresh salad. At lalo pang sumasarap kapag inihurnong dahil dito lumalabas ang natural nitong tamis. Kaya ito ang perpektong paraan upang muling matuklasan ang isang matagal ng kilalang gulay at mapahalagahan ito ng lubusan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga luntiang gulay. Ito ang Swiss chard o mangold, na kilala rin bilang beet na pangdahon. Malapit itong kamag-anak ng ordinaryong beetroot.
pero hindi ito itinatanim para sa ugat o root crop, kundi para sa masisigla at makakatas nitong dahon at sa matitigas at malalaman na mga tangkay. Ang Swiss chard ay sadyang napakaganda tingnan. Ang mga tangkay nito ay may iba't ibang kulay: puti, dilaw, orange, pula at lila, para itong bahaghari sa inyong taniman. Ang pagtatanim nito bago dumating ang taglamig ay nagpapahintulot na makakuha tayo ng pinakamaagang gulay pagsapit ng tagsibol, sa panahong talagang kailangan ng katawan natin ng mga bitamina. Ang buto ng Swiss chard ay malalaki, parang buto ng beet, at kayang-kaya nitong manatili sa lupa kahit taglamig. Itanim natin ang mga buto sa huling bahagi ng Oktubre sa mga uka na may lalim na 3 hanggang 4 na sentimetro. Pagsapit ng tagsibol, isa ang Swiss chard sa mga unang magsisimulang tumubo. Ang mga bata o murang dahon nito ay mainam sa salad, habang ang mas malalaki ay pwedeng igisa, tutuin na parang spinach, gawing golubtsi o mga rolyong may palaman, o ihalo sa mga sabaw. Ito ay hindi lang masustansya at masarap, kundi napakagandang palamuti pa sa hardin. Ang taniman na puno ng makukulay na Swiss chard ay tiyak na magpapaganda sa anumang gulayan. Ito naman ang pananim para sa mga walang takot mag-eksperimento, lalo na sa mga southern regions. Ang tinutukoy ko, walang iba kundi ang artichoke. Oh, tama. Iyan ang delicacy na madalas nating nakikita sa mga dilatang pagkain. Mahirap itong palaguin sa karaniwang lugar, pero hindi imposible, at malaking tulong dito ang paghahasik bago sumapit ang taglamig o ang podzimny posev. Tandaan, kailangan ng panahon ng pagpalamig or cooling period ng buto ng artichoke para tumubo at tuluyang mamulaklak. Ang pagtatanim tuwing taglagas ang siyang magbibigay ng kinakailangang stratification na ito: maghasik sa inihanda at matabang lupa. Pagkatapos, kailangan mong imulch ng makapal ang taniman gamit ang mga dahon, pinagputulan o dayami para protektahan ang mga tanim laban sa matinding lamig. Sa pagdating ng tagsibol, kapag lumabas na ang mga sibol, aalisin na ang panakip. Siyempre, may panganib ang proyektong ito. Pero isipin mo ang matinding tuwa kapag nakita mo na ang sarili mong aning sariwang artichokes. Ang hindi pa nabubukadkad na bulaklak nito, na parang mga basket, ay isang eleganteng pagkain. Talagang sulit itong paghirapan at makipagsapalaran sa kalikasan. Mahilig ka ba sa lasa ng anise? Kung ganoon, siguradong magugustuhan mo ang fennel. Ito ay isang halaman na may pinong-pinong dahon, parang dill, at may malaman at puting base o bulba. Taglay nito ang matingkad at nakakapreskong amoy ng sa anise na may kasamang katamisan. Ang fennel ay masasabing medyo maselang itanim. Ayaw nito sa matinding init at mahabang araw, na siyang nagiging dahilan para mabilis itong mamulaklak o magbolt. Kaya naman, malaking tulong dito ang pagtatanim bago pa magtaglamig o podzimny posev. Kapag itinanim ito sa taglagas, sisibol ang fennel sa unang bahagi ng tagsibol, kung kailan hindi pa masyadong mainit at hindi pa mahaba ang araw. Nagbibigay ito ng sapat na oras para makabuo ang halaman ng dekalidad at makatas na bulb bago sumapit ang tindi ng init sa tag-araw. Itatanim ang buto sa bandang katapusan ng taglagas, mga 2 sentimetro ang lalim. Pagdating ng tagsibol, kailangan lang na manipisan ng mga sumibol na halaman. Lahat ng bahagi ng halaman ay pwedeng kainin. Ang dahon ay ginagamit na pampalasa, ang buto ay pang-spice, at ang bulb ay pwedeng igisa, i-bake, o kainin ng hilaw sa mga salad. Ito na ang perpektong pagkakataon para mapalaki mo itong Mediterranean delicacy nang walang masyadong abala. Ang daikon or Japanese radish
ay pamilyar na sa marami. Ang malalaki at mapuputing ugat nito ay walang pait, napaka-juicy at talagang malutong. Karaniwan itong itinatanim tuwing tag-init para anihin sa taglagas. Pero alam mo ba na mayroong mga varieties ng daikon na pwedeng ihasik bago pa man mag-winter? Ang pamamaraang ito ay nagbibigay ng maaga at sariwang aning radish pagsisimula palong ng tag-init. Para sa pagtatanim, bago mag-winter, pumili ng mga espesyal na variety na hindi madaling mamulaklak ng maaga. Ang mga binhi ay ihihasik sa handa at maluwag na lupa dahil kailangan ng daikon ng maraming espasyo para lumaki ng malalim. Ang lalim ng paghahasik ay dapat 2 hanggang 3 sentimetro. Ang mga binhing ihasik sa taglagas ay dadaan sa natural na pagpapatibay. Pagdating ng tagsibol, magbibigay ito ng malalakas na usbong na mabilis na magpapalaki ng ugat sa malamig at mamasamasang lupa ng tagsibol. Ito ay isang mahusay na paraan upang mapahaba ang panahon ng pagkonsumo ng masustansyang gulay na ito. Ang sariwang salad mula sa early daikon na may kasamang mantika o cream ay isang tunay na pampasigla at punong-puno ng bitamina matapos ang mahabang taglamig. Para sa susunod na luntiang gulay, dumako tayo sa Japan. Ang Mizuna or mas kilala bilang Japanese mustard greens ay isang halaman na may magaganda at korting dahon. Mayroon itong kakaiba at bahagyang maanghang na lasa ng mustasa. Napakabilis nitong tumubo at sobrang lamig-friendly, kaya't perpekto itong itanim bago sumapit ang matinding lamig. Kapag nagtanim ka ng buto ng Mizuna sa bandang huling bahagi ng taglagas, makukuha mo ang pinakaunang gulay, literal na lilitaw sa ilalim ng niebe. Umuusbong ito kahit napakababa ng temperatura at ang maliliit na dahon nito ay hindi natatakot sa kaunting yelo. Maaari kang magtanim direkta sa nagyayelong lupa at takpan lang ang buto ng manipis na patong ng compost o peat moss. Sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na linggo matapos matunaw ang niebe, maaari mo nang anihin ang unang tumpok. Mabilis na tumutubo ulit ang Mizuna pagkatapos anihin, kaya't masisiyahan ka sa pagkain nito sa buong panahon ng tagsibol. Napakasarap nito sa mga salad, sandwich, at lalo na bilang side dish sa mga putaheng karne. Ang pagtatanim ng Mizuna ang pinakamadaling paraan para makakuha ka ng maagang bitamina nang hindi na kailangan ng mga greenhouse. Kilalanin natin ang isa pang bisita mula sa Asia, ang tatsoy. Malapit itong kamag-anak ng sikat na pechay or pak choy. Mayroon itong dark green, makintab at malakutsarang dahon na nakakumpol sa isang napakasiksik at mababang hugis rositas. Malambot ito at makatas na may kasamang kakaibang light spice o anghang sa lasa. Ngunit ang pinakamalaking bentahe nito ay ang pambihirang tibay nito sa lamig. Kayang tiisin ng tatsoy ang lamig o frost hanggang -10 degrees. Kaya naman, perpekto itong itanim bago sumapit ang taglamig or kahit mismo sa gitna ng taglamig, lalo na sa mga rehiyon na may katamtamang klima. Ang mga buto na itinanim sa taglagas ay madaling mabubuhay sa ilalim ng niebe at magbibigay ng ani sa unang bahagi ng tagsibol. At kung mayroon kang greenhouse or teplitsa, pwede mo itong itanim kahit pa nagba-blizzard sa labas. Napakabilis tumubo ng tatsoy. Mula sa pagsibol hanggang sa anihan, aabutin lang ito ng 40 hanggang 50 araw. Ginagamit ito katulad ng ibang leafy cabbage sa mga salad, sopas, at pwede rin itong stew o kaya naman ay iprito ng mabilisan. Talagang isang biyaya ang tatsoy para sa mga naghahangad na mag-ani ng gulay halos buong taon. Sa tingin mo, ano pa bang bago sa karot? Wala, di ba? Pero teka muna, hindi tayo magfo-focus sa ordinaryong orange na karot na nakasanayan natin.
Pag-uusapan natin ang orihinal nitong ninuno, ang lila or purple na karot. Tama, lila talaga ang unang kulay ng karot. Ang orange na uri ay lumabas lang noong ika-17 siglo doon pa sa Holland. Sa kasalukuyan, usong-uso na naman ang purple na karot at may magandang dahilan yan. Bukod sa beta-carotene, mayaman ito sa anthocyanins, mga matitinding antioxidant na nagbibigay din dito ng kakaibang kulay. Kumpara sa ordinaryong karot, mas matamis at mas may aroma on ito. Ang maganda pa dito, perpekto rin itong itanim bago magtaglamig. Tulad ng buto ng parsnip, may mga essential oil kasi ang buto nito na nagpapabagal sa pag-usbong. Pero masusolusyunan, yan ang tinatawag na winter stratification o paghahanda sa malamig na panahon. Maghasik kayo ng lila na karot sa Nobyembre habang nagsisimula palang magyelo ang lupa. Sa ganitong paraan, sa pagdating ng tagsibol, makukuha mo ang maagang ani ng crispy, matatamis, at sobrang sustansyang mga ugat. Siguradong hahanga ang lahat sa kakaibang kulay nito. Mas maganda itong tingnan, lalo na kung ginamit sa salad o kaya naman ay ginawang juice. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang halamang gubat na pwede at dapat nating alagaan sa ating bakuran. Ito ang wild garlic o mas kilala bilang bear's garlic. Sa simula pa lang ng tagsibol, kabilang ang malalambot na dahon nito sa mga unang lumilitaw sa kagubatan. Ang amoy nito, napakatapang at amoy bawang at ito ay tunay na kayamanan ng bitamina na kailangan natin pagkatapos ng mahabang taglamig. Pero bakit ka pa magpapakahirap na pumunta sa gubat at baka pa makakuha ka ng makamandag na halaman kung pwede mo naman itong itanim mismo sa iyong hardin? Ang pinakamainam na panahon para itanim ang wild garlic ay tuwing taglagas. Maaari kang magtanim gamit ang sibol, bulbs nito, o kaya naman ay gamit ang buto. Tandaan, ang mga buto nito ay kailangang dumaan sa mahaba at sa pilitang pagpapalamig o cold stratification. Kaya naman, ang pagtatanim sa taglagas ang tanging maaasahang paraan para tumubo ito. Pumili ng lugar na may lilim at mamasamasa. Mas maganda kung nasa ilalim ng puno para gayahin ang natural na kapaligiran nito. Itanim mo na ang buto at magtiyaga. Posibleng tumubo pa lang sila pagkalipas ng 1 taon. Pero sulit ang paghihintay. Magkakaroon ka na ng sarili mong taniman ng maaga, malinis, at masaganang bitaminang gulay na magpapasaya sa iyo tuwing tagsibol. Kung sibuyas din lang ang pinag-uusapan, hindi natin dapat kalimutan ang tinatawag na Luc lizon or slime onion. Isa itong halamang pangmatagalan na sadyang hindi nabibigyan ng sapat na pansin ng maraming naghahalaman. Ang malalapad at malalambot nitong dahon ay may pino, bahagyang matamis na lasa na may kaunting anghang at bahid ng bawang. At ang pinakamahalaga, nananatili itong malambot sa buong panahon ng paglaki at hindi tumitigas. Pero ang pinakatampok dito ay ang maaga nitong pagtubo. Ang mga dahon nito ay sumusulpot kahit pa sa ilalim ng niebe. Kung kailan, wala ka pang mapangarap na ibang gulay. Ang Lux lizon ay napakatibay sa matinding lamig at hindi ito maselan alagaan. Maaari mo itong itanim sa taglagas, gamit ang buto o sa pamamagitan ng paghahati ng pinag-ugatan. Ang mga buto na itinanim bago sumapit ang taglamig ay hindi tatablan ng kahit anong matinding yelo. Dadaan sila sa natural na paghahanda at sa tagsibol, sabay-sabay at maganda ang magiging pagtubo. Ang halamang ito ay mananatili sa iisang lugar sa loob ng maraming taon na magbibigay sa iyo ng pinakamaagang gulay para sa mga salad at iba pang luto. Bukod pa rito, mayaman ito sa iron at vitamin C at ang likido o mucus nito ay may kakayahang magbalot or mag-coat.
kaya naman ito ay nakakabuti sa tiyan. Ang rhubarb ay isang uri ng gulay na madalas nating isiping prutas. Ang matitibay at makatas na tangkay nito na may nakaka-relax at maasim na lasa ay ginagawang kompot, jam, jelly, or palaman sa iba't ibang uri ng pie. Isa itong higanting halaman na tumatagal ng maraming taon. Maaari itong mamalagi sa iisang taniman sa loob ng hanggang 15 taon. At ang pinakamagandang oras para itanim ito ay tuwing taglagas. Maaari mong itanim ang bahagi ng ugat, rhizome, mula sa isang matandang halaman o maaari mo ring palakihin ito mula sa buto. Ang pagtatanim ng buto ng rhubarb bago dumating ang taglamig ay nagbibigay ng mahuhusay na resulta. Malalaki ang buto nito at sa taglamig ay mamamaga ang mga ito. Magdadaan sa proseso ng stratification. Kaya pagdating ng tagsibol, tutubo na lang sila ng walang kahirap-hirap. Pumili ng malawak at maaraw na lugar na may mayabong na lupa para sa rhubarb. Tandaan na ito ay isang napakalaking halaman na nangangailangan ng maraming sustansya at sapat na tubig. Pero sa kaunting pagsisikap lamang sa pagtatanim tuwing taglagas, masisiguro mo na mayroon ka ng ng mga kahangahangang gulay na prutas na ito sa loob ng maraming taon. Spinach. Parang wala namang kakaiba, di ba? Pero ang nakakagulat, maraming nagtatangkang magtanim nito kapag tag-init at sila ay nabibigo dahil mabilis kasi itong mamulaklak. Ang sikreto, ang spinach ay halaman na nangangailangan ng maikling araw at malamig na panahon. Kaya naman, perpekto ito para itanim bago sumapit ang pinakamalamig na buwan. Pumili ng mga espesyal na uri na sadyang idinisenyo para sa pagtatanim sa taglagas. Itanim mo ito ng Setyembre o Oktubre, depende sa klima sa inyo. Magkakaroon pa ng sapat na oras ang spinach para bumuo ng maliit na bungkos ng dahon at ganyan siya maghihintay sa lamig. Madali siyang makakaligtas sa panahong iyon at pagdating ng tagsibol, mabilis siyang lilitaw at tutubo agad. Magkakaroon ka ng ani ng malambot at makatas na dahon, isang buwan ng mas maaga kumpara sa pagtatanim sa tagsibol. Ito ang pinakamahusay at pinakamaasahang paraan para makakuha ng dekalidad na spinach na hindi ka agad mamumulaklak. Sa unang bahagi ng tagsibol, kung kailan hinahanap-hanap natin ang sariwang gulay, handa na ang iyong spinach para anihin. Ang sorel ay isa pang sikat na tanim sa ating mga hardin na perpekto para sa pagpupunla bago sumapit ang taglamig. Gusto nating lahat ang sabaw na gawa sa sariwang gulay pagdating ng maagang tagsibol. Kaya para mas maaga mo itong maihanda, kailangang itanim ang sorel bago matapos ang taon. Ang pagtatanim sa panahong ito ay nakakabawas ng maraming trabaho. Hindi mo na kailangang ibabad ang buto at maghintay na sumibol. Hayaan mo na ang kalikasan ang gumawa ng lahat para sa iyo. Ang mga butong itinanim mula Oktubre hanggang Nobyembre ay dadaan sa natural na proseso ng stratification. Pagdating ng tagsibol, bubunga ito ng malalakas, sabay-sabay sumisibol at matitibay na halaman na hindi tatablan ng sakit at peste. Ang sorel ay isang perennial na halaman. Kaya kapag naitanim mo ito, makakasiguro ka na may aaniin ka sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. Ang mahalaga, pumili ka ng isang lugar na maaraw, may matabang lupa, at bahagyang maasim ang pH level. Kaya, kung gusto mong ma-enjoy ang lasa ng tag-init kahit sa maagang tagsibol, huwag mong kalimutang maghanda ng taniman para sa pagpupunla ng sorel bago pa man magtaglamig. At panghuli sa ating listahan ay ang kohlrabi or German turnip na tinawag ding Repolyo singkamas dahil sa kakaiba nitong hitsura. Hindi ang ulo nito ang kinakain, kundi ang umbok o bilog
na bahagi ng tangkay nito na lumaki at bumilog. Napakamakatas at matamis nito. Ang lasa nito ay hawig sa core ng regular na repolyo, pero mas malambot at walang pait. Karaniwang itong pinapalaki gamit ang seedlings or punla. Pero ang mga early varieties ay maaari ring itanim bago sumapit ang taglamig, lalo na sa maiinit na rehiyon. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang napakaagang ani bago pa matapos ang tagsibol. Itatanim ang mga buto sa kama, garden bed, tuwing huling bahagi ng taglagas, bago pa man dumating ang matinding lamig o frost. Kailangang siguraduhin na hindi ito tutubo agad. Ang taniman ay maaari namang lagyan ng manipis na mulch. Pagdating ng tagsibol, kapag gumanda na ang panahon, sisimulan na ng mga buto ang pagtubo. Ang mga tanim na pinalaki sa ganitong pamamaraan ay mas matibay at mas nakakayanan ang biglaang pagbabago ng temperatura. Ang batang kohlrabi na inani sa tagsibol ay napakasarap kapag kinain ng sariwa, lalo na sa mga salad. Ito ang perpektong paraan para sorpresahin ang lahat sa maagang pag-ani nitong punong-puno ng bitamina na Repolyo singkamas. Grabe, mula sa itim na ugat na parang talaba ang lasa, stachis na kamukha ng kabibe, hanggang sa lilang karot at makulay na rainbow chard. Sinong mag-aakala na ang taglagas at taglamig pala ay hindi katapusan, kundi simula ng isang bagong, nakakagulat na gardening season. Ngayon, nakita natin na ang pagtatanim bago dumating ang lamig or yung tinatawag na podzimni posev ay hindi lang para makatipid ng oras pagdating ng tagsibol. Ito ang susi para makakakuha ka ng kakaiba, masarap at masustansyang halaman na lalo pang gumaganda at sumasarap dahil sa lamig. Ito ang pagkakataon ninyong makakuha ng aning mas maaga sa lahat at gawing kahanga-hanga ang inyong bakuran na tiyak na kainggitan ng mga kapitbahay ninyo. Ang importante, huwag matakot mag-eksperimento. Maraming salamat sa inyong pagtiyaga at panonood nitong mahabang video hanggang sa dulo. Sana may natutunan kayong bago. Huwag na huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang sikreto sa paghahalaman. At syempre, mag-iwan ng like kung nagustuhan ninyo ito. At ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. Alin sa 20 gulay na ito ang handa ninyong subukan itanim ngayong taglagas? Or baka naman, may karanasan na kayo sa pagtatanim ng ganito? Ibahagi ang inyong mga plano at kwento sa comment section. Makipag-usap tayo